Medyo madami to. Mapapalaban tayo ng pagbabalot. So ngayon naman mga mi, share ko sa inyo ang tama at mas maayos na pagbabalot ng lumpiang Shanghai. So disclaimer lang, no, hindi ko naman po sinasabi na ito talaga yung perfect way ng pagbabalot ng lumpiang Shanghai. Pero para sa akin kasi, ito talaga yung pinakamagaang at mabilis na paraan na pagbabalot ng lumpiang Shanghai. Kasi tignan mo Mia, kukuha ka lang ng isang piping bag, ilagay mo doon yung mixture, tapos ilatag mo lang yung wrapper mo, and then ayun na. At least ito medyo mapapantay mo pa yung dami ng ilalagay mo. Hindi mo na kailangan mag-finger tap para lang sukatin or pantayan kung okay na ba to, tama ba itong daming nilagay ko? Ganun. Tapos kung kagaya kita na kapag gumagawa talaga ng lumpiang Shanghai is yung dinadamihan kasi ini-stock ko yan para pag, alam mo yun, hindi ako makakapagluto or tinatamad ako magluto, magka-fry lang ako ng lumpiang Shanghai. So, ganito yung ginagawa ko sa isang lagayan. Ayan, pinipila-pila ko sila or hile-hilera. And then, para hindi sila magdikit-dikit kasi kailangan ko sa freezer, naglalagay ako ng labo plastic sa ibabaw. So, ayan yun, kung baga parang magla-layering tayo dito, plastic, tapos lagay mo ulit yung lumpia. So, after ko nga mag-layering ng lumpia dito, nilagay ko na to diretso sa freezer. Syempre, kapag magluluto na tayo, yung ibabaw muna yung iluluto natin, yung kukunin natin. At ito, hindi ka na mahihirapan pang paghiwa-hiwalayin. At ito pang isang tip ko sa inyo mga Mia, alam nyo ba na mas magandang iluto ang lumpiang Shanghai kapag frozen? Kunyari, bukas may handaan kayo, maghahanda kayo ng lumpiang Shanghai. Gawin nyo na ngayong gabi, tapos i-freezer nyo, and then the next day, kapag niluto nyo, ay ang sarap. Ibang klase yung pagkalutong niya. Kain malala na naman.